Grabe mga kababayan, mabibigat po at malulutong at maaanghang po na salita at mura ang binitawan po ni Sir Thirdview. Isa po siyang kilalang TikToker na nagti-TikTok po about politics, no? Talagang maaanghang at malulutong po na mura ang binitawan niya laban po kay Sara Duterte. Pakinggan po natin at alamin po natin kung bakit po siya nakapagsalita ng ganun at mamaya po pag-usapan natin. Eto na. Oh, may bagong pakulo, may bagong narrative, may bagong pambubudol na naman ang ginagawa itong si Sara Duterte. Ang tanong, may naniniwala pa ba dito? Ang magnanakaw, ito kitang-kita natin na nagnakaw to, huling-huli to na nagnakaw Ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. Kaya in most cases, pag magnanakaw, sinungaling din yan. Sinungaling din kapag ang isang tao ay magnanakaw. Ang sinasabi niya ngayon, nawalan doon ng malay si Digong sa ICC detention facility at hindi doon nila nalaman agad. Ay, ano naman ang pakialam namin kung nawalan ng malay yan? Buti nga yan, nawalan lang ng malay. Yung mga mahigit 30,000 biktima niyan, hindi na humihinga, nangakahimlay na, mga butot balat na by this time. Huwag kayong nagpapaawa. Huwag niyong gamitin yung sitwasyon niya na yan para magpaawa kayo, humingi kayo ng simpatsya sa taong bayan. Dahil kahit ano mangyari dyan, kahit mategi pa yan, deserve niya yan. Buti nga nakakulong lang siya humihinga pa siya Hinihintay na nga lang natin na mawalan na siya ng hininga para matapos na yung mga problema natin dito sa mga Duterte na to Kasi hanggang may natitira dito sa mga to, hindi tatahimik ang bansang Pilipinas dahil ang pamilya na to minsan ang nakapambudol at gusto pa ulit-ulitin na makapambudol na naman sila at ginagamit nila yung sitwasyon na yan ngayon para makapambudol ng mga DDS lang naman ng mga walang utak ang binubudol nila. Ang gawin mo, Sara Duterte, alam mo, umuwi ka ng Pilipinas or magstay ka dito sa Pilipinas ng matagal, magtrabaho ka, ina ka, napakakapal ng mukha mo, pinapasweldo ka ng taong bayan, wala kang ginagawa kundi maglibot. Puro personal na bagay ang ginagawa mo samantalang sumusweldo ka. Pati yung mga security personnel at mga alipores na bit mo sa tuwing lumalabas ka ng Pilipinas, kami yung nagbabayad. Kahit konti ba, wala kang kahihiyan na nararamdaman sa sarili mo? Napakalaki na ng ninako mo sa kaba ng bayan, patuloy ka pa rin namin ginagastusan. At nangangarap ka pang maging presidente. Ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Wala kang kahihiyan. Mahiya ka kahit konti, Sara Duterte. Mahiya ka. Kaya mga pagpapaawa mo, wala nang naniniwala sa'yo, leche ka. Kapal-kapal ng mukha mo, nakakagigil ka Ganito ho dapat ang kahantungan, ng mga politikong magnanakaw at patuloy na nagnanakaw ng tax na pinaghirapan nating mga Pilipino. Unti-unti na ho yung nangyayari. Nauna na ho ito. Yung nasa unahan, nasa unahan ng kanilang tatay. Sana ho, sumunod na ho itong mga ibang mga politiko na interes lamang ng mga Duterte at China ang isinusulong. Sunod-sunod ho yan. Si Bato, si Sara, si Bongo. Yung mga nasa bandang dulo ho, malapit na ho yung makulong. Dapat lang ho, dahil ho, mukha hong itong mga taong ito ang kasangkot, ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Patungkol ho ito dun sa flood control projects na bilyon-bilyon ang kanilang mga ninakaw, mga dorobo at halangang bituka. Ayun mga kababayan, napakinggan niyo po. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko po kayang gawin yung mga ginagawa nila. Hindi ko po kayang magmura, hindi ko po kayang, alam niyo yun, mang insulto, no? Kasi, alam nyo, siguro hindi talaga yun ang style ko. Pero alam nyo, nauunawaan ko po kung bakit sila nagkakaganyan Kung bakit maraming tao na ang nagsasalita at nagiging matapang na sa kanilang pagsasalita dahil frustrated na po tayong mga Pilipino. Sa totoo lang, nung time na talagang in-archive nila yung impeachment trial ni Sara Duterte, marami pong nagalit kasi hindi po natin nalaman kung may katiwalian ba or wala sa pag-handle ni Sara Duterte ng kanyang confidential fund. Isa pa nakikita kong reason kung bakit ganito na yung mga tao dahil ganun din naman yung behavior na pinapakita ng mga Duterte. Si
Dating Pangulong Duterte, walang respeto pagdating sa kanyang pananalita. Napaka-violente ng kanyang pananalita at bastos po talaga. Aminado naman siya doon. And then ganun din si Sara Duterte towards sa ating presidente, no? Kung pagsalitaan niya, kung basasin niya, wagas. Si Polong, nakita naman natin yung nag-viral na video ni Polong na talaga namang violent yun kasi talaga namang inaambang po niya ng matalim na bagay yung lalaki doon sa viral video, no? Sila po ay mga politiko, mga public official, pero yung dinidisplay po nilang behavior sa atin ay parang hindi po kaaya-aya at hindi tama. So in a way, yung mga tao ay parang binabalik lamang kung ano yung nagiging behavior nila kapag bumati ko sa mga tao ngayon, gano'n na rin pong magsalita. Si Kitty Duterte nung isang beses na nagrally sila, nagmura-mura din siya sa rally niya, no? Kung di ako nagkakamali. Si Baste, ganun din. Kung laitin niya si General Torre. So parang sa nakita ko ngayon, yung mga tao nagsasalita na at talaga namang grabe na rin magsalita. At talagang ramdam mo yung galit nila dahil nakita nila kung anong nangyari, no? Yung ugali ng mga Duterte towards sa mga Pilipino, towards sa mga kalaban nilang politicians, no? Siguro na-adapt na rin ng mga Pilipino. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo, hindi naman tayo ganito dati. And ngayon, si PBBM Presidente, parang sana unti-untiin po natin trabahuhin na maging bumalik tayo sa dati, yung maayos ang pakikitungo natin at pagsasalita sa bawat isa. Pero paano nga po tayo magiging ganito, no? Kung nakikita naman natin na yung mga tao na namumuno, may issue sa confidential fund, may issue sa flood control, merong mga malalaking halaga, daan-daang milyon, milyones, na hindi nila maipaliwanag kung paano ginastos, tapos tayo pagkakaitan ng pagkakataong malaman ng totoo. Hindi po ba, no? Doon sa confidential fund ni Sara Duterte. Tapos yung flood control, yung mga contractor, may mahigit 400 or 400 na bank accounts na may mahigit 180 or 180 billion na transaction. Nag-a-amount sa 180 billion na transaction. Kawawa naman tayong mga Pilipino. Tapos merong asawa ng senador na riregaluhan ng di umano'y $1 million na halaga ng singsing. Tapos yung asawa niya, maririnig natin dawit sa flood control corruption. Tapos may mga binabaha, namamatay sa leptospirosis. Napanood nyo ba yung report, no? Yung pinost sa page ng Jessica Soho? Yung lolo at yung kanyang 3 apo, lahat sila nasawi, pumanaw dahil sa baha. Dahil yung flood control ay substandard. Nung dumating na yung baha, bumigay ang flood control, nasira, nabiak, bumaha dun sa lugar nila, ayun, nasawi sila, mga kababayan. 3 apo, mga maliliit na bata, at yung lolo nasawi. Hindi po ba napakasakit nun? Tapos, merong mga contractor, andyan si Sara Duterte na yung mga confidential fund issue, flood control corruption ay ang igaganti sa atin. Tapos si Sara Duterte nasa ibang bansa kapag may bagyo, babalik dito sa Pilipinas kapag kailangang dumalo ng hearing para makahingi ng budget. Ang pangit tignan eh. Hindi po ba? And may point si Sir Third View na nung panahon ng tatay mo, wala kayong pakialam sa human rights. Binaboy niyo ang human rights. Wala kayong pakialam sa mga inosenteng nadadamay. Ang tawag niyo sa kanila collateral damages. Wala kayong pakialam kung may EGK, summary execution, vigilante killings, at kung ano-anong sinasabi ng tatay mo na palabanin nyo, magtanim ng intriga, magtanim ng ebidensya. Libo-libo ang nasawi dyan sa war on drugs na yan na punong-puno ng EGK. Wala kayong naging pakialam sa human rights. Tapos ngayon, nakakulong ang tatay mo, nagkukukuda kayo ng human rights, karapatang pantao. Hindi ba napakasakit nun, mga kababayan? Tatay mo lang ba ang may karapatan sa karapatang pantao? Siya lang ba ang dapat bigyan nun? Sabi nga ni Sir Third View, pasalamat ka, yung tatay mo buhay pa, humihinga pa, yung mga taong itinumba sa sandamakmak na EGK na war on drugs na yan, hindi po natin nalaman ang totoo. Hindi sila nabibigyan ng hostisya up to now. Totoo naman na may EGK dahil kahit si Duterte umamin
na ang kasalanan niya ay EGK. At meron nga pong isang pagkakataon na yung isang tao na tinanaman ng ebidensya, nagpanggap na patay na siya sa isang tokhang operation, nakaligtas, nakasurvive dahil nagpanggap siya na patay. Nilaban niya sa korte yung kanyang kaso na patunayan na hindi siya involved sa kahit anong bentahan ng pinagbabawal na gamot at napatunayan niya na tinaniman siya ng ebidensya. Ayun, na ipakulong niya yung mga polis na gumawa ng ganon sa kanya. So may ganong pagkakataon, what more pa yung iba na hindi nakasurvive. Hindi na natin alam ang storya nila. Hindi na natin alam kung sila ay tinaniman ng ebidensya or sinet up dahil merong reward system na makukuha ang mga polis sa kada maitutumba nila. Hindi tayo nagsabi niyan, hindi natin inimbento yan. Ang nagsabi niyan mismo ay si Rowena Garma, tauhan mismo ni Duterte. So, ayun mga kababayan, masakit po na marinig na yung pasimuno ng EGK na yan, na sinasabi niya, ang kasalanan niya yung mga EGK, umamin si Duterte. Yung pasimuno ng EGK ay binibigyan niya ng karapatang pantao at kalinga, pag-uuruga. Pero yung mga nakakulong dito na matatanda, wala kayong pakialam. At yung mga biktima ng EGK niya, na inamin naman niya, ay hindi naman nabigyan ng karapatang pantao pero wala kayong pakialam doon. Kaya po siguro si Sir Third View at saka yung sumunod ay nagagalit. Maraming Pilipino nagagalit na at nakakapagsalita na po ng hindi maganda laban sa kanila. I mean, come on. Bumabagyo dito, wala ka dito. Uuwi ka lang dito. Parang alam mo yun, pag gusto niyang umalis ng bansa, si Sara Duterte, aalis siya ng bansa, babalik siya anytime she wants. Or kung may kailangan siya dito na may mapapakinabangan siya. Yun po yung basa ko sa kanya. Yun po yung nakikita natin. Kaya nakaka-dismay, nakaka-disappoint, nakakagalit po mga kababayan. Yun lang mga kababayan. No? Siguro kaya marami na tao ngayon ang naging matapang na, naging palaban na at nagsasalita na dahil na rin sa mga politikong tiwali, kawatan at mga tila mga sindikato na nagpahirap po sa ating mga Pilipino. Huwag na po tayong pumayag na mangyari ito mga kababayan. Paramdam natin sa kanila na nakikita natin ang ginagawa nila at tayo'y nagagalit. At kapag hindi sila umayos at hindi sila tumigil, hindi na natin sila ipapanalo sa mga susunod na eleksyon. Yung mga matitino, magagaling, tapat at may malinis na track record ang ipanalo natin mga kababayan. Maraming pong salamat sa panonood.